Sira na naman ang dahil paksiw na pata ng baboy ng Quezon Province. Wala nang patumpik-tumpik, magluluto po tayo ng paksiw na pata ng paa ng baboy o pata, basta pata, part po ng baboy po yan. Ito po yung mga ingredients po. Gagamit po tayo ng pressure cooker with water. Bahala na kayo paano yung tansyahin ng tubig po. Ito yung mga sangkap ng gulay, garlic, onion, pamintang buo, tsaka salt. Kahit anong klaseng salt, basta salt. Then pag natapos mo ng balatan yung onion, ganyan lang cut niya. At tsaka yung garlic, ganyan. Ganyan lang buo lang siya. Hindi siya chop-chop, hindi ka naman magigisa ng baboy eh. Lalagay mo lang yan lahat sama-sama sa tubig, saka mo papakuluan. Ganyan po magiging tsura niya pag pinagsama-sama mo. Then lalagyan mo ng salt, tatansyahin mo lang, bahala ka sa salt. Tatansyahin mo lang siya. Yan na po siya, tansyahin mo lang yung salt. Okay na yan. Then papakuluan na po natin mga siguro mga 15 minutes o 20 minutes hanggang lumambot siya. Then saka natin titimplahan po ng suka na may sili. Wait lang po. Yan na siya. Antayin na natin yung mga 15 minutes o 20 minutes na kumulo hanggang sa 70% o 80% ng baboy na malambot na siya. Then saka natin siya titimplan ng suka po. Wait nyo lang po ha. Wait nyo lang po. Ang next step. Yun na po. Ibig sabihin po niyan para mga 15 to 20 minutes sa 80% ng meat luto na po siya, then saka po natin sa titimplahan. Antayin lang po natin mga 15 minutes po. Sige po. Then pag ganito na yung pressure cooker nyo, naglalabasan na yung mga tubig, I think paluto na siya ng 80%. Then patayin na po muna natin yung gas, then i-rest po natin po siya ng 5 minutes bago po natin siya i-open. Kasi pag pinawiras po niyang i-open yan, may tendency na pwede siyang sumabog at matalsikan kayo mainit tubig, magiging cause pa siya ng aksidente po. I-rest po natin ng 5 minutes hanggang mawala po yung pressure doon sa loob bago po natin siya buksan. At i-check po natin kung pwede na natin timplahan po ng pantimpla po. After 5 minutes, pag nirest mo na, pwede mo na buksan yan. Pwede na siyang buksan. Pwede mo siyang buksan. Makikita mo kung malambot na. Lubos tuloy. Yan po yan. Check mo kung malambot na. Oh, yan, malambot na din. Titimplahan na po natin ng suka. Bahala na kayo kung tansyahan na lang po. Madami gusto nyo o sakto lang, nasa sa inyong panlasa pa. Kung gusto nyo mas maasin, di damihan nyo yung vinegar po. Pansilin nyo din kung gaano karami, dagdagan nyo, nasa sa inyo po yan. Then i-pressure cooker ulit po natin mga siguro mga 10 minutes lang po para maluto po yung vinegar po niya. Then after nun, ready to eat na po siya. Let's go! Yan po, silalang kuli po natin siya. Then antayin na tayo ng gumanon ulit. Then hanggang maluto po yung suka po. After a few minutes na tinimplahan na po natin siya, then i-check na po natin siya kung sakto yung lasa niya, yung lambot ng karne, kung malalasahan mo yung vinegar, then tsaka yung anghang na nalagyan mo ng sili. Then ito na po, check po natin siya after a few minutes. Then kailangan uli po natin siyang i-rest ng 5 minutes para bumaba yung pressure niya. Then madali na po natin siyang buksan. Sige po, wait lang po. After 5 minutes, a few hours, check na po natin kung naluto na po yung vinegar, kung sakto lahat po yung last po niya. Then ito na po. Ito po natin siya. Wow! Ganda tender yung kanyang pagkakaluto. Sok sa lambot ito. Dadik mo na po natin siya. Okay na po yung lasa ito sa alat.
Sakto sabihin ka. Yan na po siya. Oh. Natutulog po siya. Yan po siya. Yan. Serve na po natin siya. Let's do it! Sa sobrang guto, sa sobrang sabik, hindi ka na medyohan mo. Yung meat na yan, kinain ko na. Naparami tuloy kain. Taob na naman ang dalawang gata na kanin. Good po, thank you po, thank you. Diyan sila po, thank you.